Dr. R.G. Lee. The Bible, the inspired, infallible, inerrant Word of God, teaches us of the fact of a hell of conscious, eternal punishment for the impenitent, for those who reject the Lord Jesus Christ, through whom salvation can be and is secured. Is there a heaven? Then there must be a hell. The Bible talks to us about heaven. The Bible talks to us about hell. The same Bible that tells us about the glories and the bliss of heaven tells us about the miseries and the torments of hell. To take the doctrine of hell out of our thinking, out of our teaching, out of our preaching, out of our education, to take away the physician and leave the disease, to take away the lighthouse and leave the hidden rocks on which the ships go down, to take away the vaccine and leave the smallpox, to take away the lamp and leave the darkness. Hell is an awful reality. Magandang araw sa inyo. Ako po si Estes Prickle at ako po narito sa bundok ng Sinai. Ito rin ang bundok na inakyat ni Moises ng maraming taon nang nakalilipas. Atin pong naalalang nagniningas na puno ang tinig ng Diyos mula sa langit at ang 10 kautusan, subalit atin pong istorya tungkol sa ibang pangyayari sa lugar na ito. Hayaan po ninyong basahin kung Mateo 10:28 at sinabi ni Jesus, at huwag kayong matakot sa pumapatay sa katawan, datapwat hindi nakapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan niyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Anong sakit isipin? Nagsalita si Jesus ng patungkol sa impyerno. At dito sa isang lugar katulad nito, ay makita natin ang unang larawan ng mga taong naihuhulog sa impyerno. Sa mga bilang kabanata 16 hanggang 34, matatagpuan natin sa unang pagkakataon sa Biblia at mababasang isang kasaysayan ng mga taong napunta sa impyerno. Habang ang bayan ng Israel ay naglalakbay sa parabagang wala ng katapusang disyerto, 3 sa mga makapangyarihang pinuno ng Israel, sina Korah, Dathan at Abira, ang naghimagsik laban sa mga hinirang ng Diyos na sina Moises at Aaron. Sinabi ni Moises na sila'y hindi naghihimagsik laban sa tao, kundi laban sa Diyos. At binabalaan sila ni Moises na ipakikita ng Diyos kung sino ang sa kanya. Moises! Masyado kang mapagpahalaga sa iyong sarili! Sinasabing ikaw ay banal? Ano lang kami? Kami banal din kaya mo! Dito niyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawain ito, sapagkat hindi ko ginawa mga ito sa pamamagitan ng aking sarili. Kung ang mga taong ito ay namatay sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao, ay hindi nga ako ang sinugo ng Panginoon. Ngunit kung ang Panginoon ay gagawa ng isang bagong bagay, na anupat ibuka ng lupa ang kanyang bibig at sila'y lamunin, at 10 ng buong nauukol sa kanila, doon ninyong ang malalaman na mga taong ito
ay sumalungat sa ating Panginoon. Kahiba nga ng isang sirang tao. Ang ganitong pag-iisip ay nagpapahiwatig na siya lamang sa ating kalagitnaan ang kinakausap at ginagamit ng Diyos. Kung may ibig kang gawin, ay gawin mo na ngayon! Nangabigla ba kayo? Dapat lamang. Sapagkat bibigyan ko kayo ng bahagyang pagsulyap sa isang pangyayaring isinasaad ng Biblia. At ang Biblia ay salita ng Diyos. Subalit maaaring sinasabi ninyo, Pastor, bakit ang pelikula ay patungkol sa impyerno? Isa sa mga dahilan ay napakaraming modernong mga ngaralang nagsasabi sa kanilang mga kapulungan na ang impyerno ay dito lamang sa lupa, ngunit ito ay laban sa turo ng Biblia. Maraming buwan ang nakalilipas. Ako'y naghahanda ng mensahe. Nang pinapasok ng aking asawang 2 binata sa aming tahanan. Katunayan, ang pagsako'y tungkol sa impyerno. Wala akong ideya kung anong kanilang pakay at wala silang ideya na ako'y pastor. Magandang umaga mga binata. Pasensya na kayo kung ako'y natagalan. Maupo kayo. Mga Ginoo, natitiyak kung meron kayong mahalagang bagay sa inyong isipan ngayong linggo ng umaga. Anong gusto ninyong pag-usapan natin? Naparito kami upang pag-usapan ng tungkol kay Jesus. Mabuti. Kung ganun kayong dalawa ay nagpapatotoo para kay Jesus. Nagpapatotoo? Hindi namin alam yan. Hindi namin gaanong naintindihan. Pagpapatotoo, pagsisikap upang ilapit ang mga tao kay Jesus para sila hindi mapunta sa impyerno. Pakinggan natin. Ang totoo ho, nais namin pag-usapan natin ay tungkol sa hula. Mga bagay na darating ayon sa librong ito. Ganun ba? Anong libro yan? Aklat ni Dr. Long, mahusay siya, alam mo. Kung nais ninyong pag-usapan ang patungkol sa mga hula, bakit hindi Biblia ang inyong gamitin? Pero mahirap maintindihan ng Biblia. Pinadali ni Dr. Long ang mga hula sa kanyang libro. Makabago nga may simbahan ko, ba? Yan ang uso ngayon eh. Nakikibagay sa takbo ng daigdig ngayon. Ah, ganon. Ang Bibliang ito ay nagsasabi sa isang tunay na impyerno na kung saan ang mga makasalanan na nagdurusa sa apoy magpakailanpaman. Ayon kay Dr. Long, hindi hahatulan ng Diyos ang sinuman sa nag-aapoy na impyerno. Bakit sinabi niya sa Biblia na gagawin niya? Wala sinasabing ganyan sa Biblia. Itinuturo niyan na ang masasama ay pupunta sa Hades. Ang Hades ay libingan lamang. Ganon ba yun? Saan mo nakuha yung impormasyon? Mula ho sa orihinal na Griego na isinali sa King James Version. Ang salitang impyerno ay tumutukoy sa libingan. Nakabasa na ba kayo ng bagong tipan sa wikang Griego? Nagbibiro ka yata. Wala, hindi pa ako nakabasa. Ako'y nakabasa na. At matitiyak ko sa inyo na ang bagong tipan sa Griego ay nagtuturo ng tunay at nag-aapoy na impyerno. At doon titira ang mga makasalanan magpakailanman kung hindi sila ligtas. Mga binata, ipagpaumanhin ninyo pero mga ngaral ako at kailangan maghanda pa ako ng kaunti. Kinalulungkot ko ho, hindi namin alam na kayo pala ay pastor. Hindi na sana kami napunta rito. Siya nga naman. Ayos lang yun, natutuwa nga ako at kayo na parito. Iniimbita ko kayong makinig bukas sa akin mensahe. Pastor, ano ba ang pangangaral mo? Ang aking paksay patungkol sa impyerno. Tingnan mo nga naman ng tiyempo. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo, binata. Ang impyerno hindi mo dapat isipin na parang biro, maliban sa kung kayo ligtas. Doon ang patutunguhan ninyong dalawa sa sandaling ito. Karangalan! Ken, sandali. Sinabayaan mo ako. Hoy, Pastor, gusto kong malaman mo ito. Kung ako nga'y mapunta sa impyerno, marami akong mga kaibigan naghihintay doon. Ken, Ano ba? pakinggan mo Pabayaan mo ako. Isa pang bagay, Pastor. Kung sakaling magpasya akong maligtas, ikaw ang una kong pupuntahan. Pero huwag mo akong hintayin sapagkat ako'y magpapakasaya na gusto. Ken, sandali lang. Anong masama kung dumalo tayo sa serbisyo? Medyo gusto ko makinig eh. Medyo gusto ko. Sige, makinig ka. Hayaan kita sa gusto mo. Hayaan mo rin ako. Hoy, nasiyahan ako sa iyong aral tungkol sa impyerno. Hindi nga lang tama.
Pasensya na kayo, Pastor. Sa aklat ng Mateo 10:28, at huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi na nakakapatay sa kaluluwa. Bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ipinahiwatig ni Jesus na ang impyerno ay isang kakilakilabot na lugar. Nais kong magmensahe ngayon sa inyo upang isaalang-alang natin ang impyerno, upang tayo ay bumaling mula sa daang patungo sa impyerno, tungo sa daang papunta sa langit. Hindi ginawa ni Jesus ang impyerno para sa tao. Ito'y ginawa para sa diablo at kanyang mga anghel. Ganun pa man ang Biblia ay nagsabing mas maraming pupunta sa impyerno kaysa sa langit. Mateo 7:13 at 14, kayo'y pumasok sa makipot na pintuan sapagkat malapad ang pintuan at malawak ang daang patungo sa kapahamakan, at maraming pumapasok sapagkat makipot ang pintuan at pakitid ang daang patungo sa buhay at kakaunting nakakasumpong doon. Sa estatistika, 6,000 taong namamatay sa bawat oras. Ibig pong sabihin halos kalahati nito'y napupunta sa impyerno. Higit sa 3,000 kataong pumupunta sa impyerno sa bawat oras, bawat minuto mahigit na 60. At sa sandali pong ito merong patungo sa... Anong sakit isipin? Nagsalita si Jesus ng patungkol sa impyerno. At dito sa isang lugar katulad nito, ay makita natin ang unang larawan. Anong naiisip ninyo kapag ang salitang impyerno'y ginagamit? Ito ba'y pampuno sa kwentuhan? Maraming taong gumagamit ng salitang impyerno at sumpain sa biruan lamang. Kaya't kung gamitin ng isang pastor ang akala nila siya'y nagmumura, subalit hindi ito ang layunin ng Diyos. Itong mga salitang ginamit sa Biblia ay may layuning manumbat at magdala sa pagsisisi sa mga makasalanan. Pakinggan ang Marcos 16:16. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Pakinggan ang Apokalipsis 20:15. At kung sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ipagpauman ninyo po sandali. Wala na, Usikin. Wala na, Pastor. Kami nasa mabatong lugar at siya'y nawalan ng kontrol. Patay na ho siya. Kailangan kong malaman, pupunta ho ba siya sa libingan? Hindi ho ba siya pupunta sa impyerno? Di po ba? Pinalulungkot kong doon ang punta niya. Maaaring siya nasa mga alam na nag-aapoy na impyerno sa sandaling ito. Pero ikaw ang aking inaalala. Nais kong maligtas ka. Bakit hindi ka maupot makinig hanggang matapos ang aming gawain? Opo, sir. Mabuti. Magaling at makakasama ka namin. Ang inyong nasaksiyan ay isa lamang halimbawa ng aking sinasabi sa inyo kung paanong buhay ay biglang magiging kamatayan. Ayoko sanang banggitin ang